Hello guys, welcome to this video. In this video guys, i-share ko po sa inyo ang personal experience ko po about bilis po. Kung marami pong nagtatanong nito kung totoo bang maganda ang pagbabayad ng advance kay bilis or hindi. Ano yung advisable na pagbabayad kay bilis? Advance or kailangan sundin yung schedule, no? Marami pong nagtatanong niyan guys. So, i-share ko po sa inyo ang personal experience ko po kay Bilis. So, kung hindi nyo pa po napanood yung, may video na po ako nito sa Ria Jewelries YTC channel. So, kung hindi nyo pa po napanood yun, is i-recap ko na lang po kayo, no? So, nag-start po ako kay Bilis sa halagang 4,000 po. Na-approve po ako sa halagang 4,000 kay Bilis. So, sa 4,000 na yun guys, is hindi ko po sinunod yung terms ko doon, yung due date ko doon. 5 days before due date, nagbabayad na po ako guys. Hindi ko po matatawag na advance payment yun guys. Yun ay pagsunod ko po sa, sa payment due ko po. So, yung 4,000 yun guys is meron siyang 3 months to pay guys. 3 months to pay and 15 days, 15 days. So, sa 4 terms na 15 days, 15 days guys, isinunod ko po yun. Pero, pagdating po sa pang 5, 6 terms na po, 15 days, 15 days, kasi 6 terms na po yun, dahil 3 months po yun, is nagmadali na po ako. In advance payment ko na po yung 2 terms doon. And then, na-increase naman po siya ng 1,800. So, yung 4,000 po yun is naging 5,800 po yun. And then, sa 5,800 po na yon is meron po siyang same term na 3 months po. 15 days ulit po yung inavail ko po. Hanggang 3 months lang po yung available na terms po sa akin that time. So, sa 5,800, meron siyang 3 months to pay, 15 days, 6 terms po yon. So, ang ginawa ko na naman po dito is, sa 5,800 po na ito, sinunod ko na po yung, sinunod ko po yung nito, yung terms. Bale, 5 days before due date ko po siyang binayaran at kinumpleto. Hindi po ako nag-advance payment. Ang, para sa akin, ang matatawag po kasing advance payment is magbabayad ka ngayon ng current due mo and then isasabay mo na yung next due. Yun po yung advance na matatawag para sa akin po, ewan ko po sa inyo. So, nung makumpleto ko po yung yung 5,800 na po yun, sinunod ko po yung terms, na-increasean po ako ng, nadagdagan po yung 5,800 ko ng 8,700. Syempre nagulat po ako dahil ang laki po ng idinagdag niya, 8,700. Yes. So, sa yung 5,800 po na yun is naging 14,500 na po siya. And then, syempre, in-avail ko po yun. Hindi ko naman isang bagsakan lang na kinuha yun, guys. Bale, ang una kong kinuha, guys, is 8,000. And then, yung 8,000 na yun, guys, is nagkaroon lang po siya ng, bale, hindi ko na po kakalkalin yung mga screenshots ko, guys, kasi tama naman itong kwento ko, no? Sa 14,500 na yun, guys, is in-avail ko yung 8,000. 3 months to pay pa rin po yung available na terms sa akin. Hindi ko pa po na-unlock yung ibang terms, no? Sa 14,500 is 3 months pa rin po. And then, bale, monthly ko na po ito kinuha, monthly. And then, sa natira, guys, kumuha ulit ako ng 5,000. Yes, ano rin yan, guys. Sa 5,000, guys, is 15 days, 15 days. Yes, hindi na po ako kasi lalo po kung na-distract pag magtitingin po ako sa screenshot. So, pero tanda ko naman po. Sa 5,000 is 15 days, 3 terms po, 3 months to pay po yon na 6 terms. 6 terms po yung 3 months, sa 5K po yon. And then, sa 8K po is 3 months to pay din, pero monthly ko po siya kinuha para magkaiba po sila. And then, kasi mabigat na po kung pagsasabayin ko siya sa monthly, parehong monthly. So, nagtira po ako ng 1,500. Itong 1,500 po na ito is ginagamit ko pong pang buy loads. Ginamit ko po siya one time sa buy loads. Bale, almost maubos ko po yung 1,500 sa buy loads. And then, nung na-fully pay ko po yung 1,500 na yon is kinash loan ko po siya. Bale, yung last ko na po is puro cash loan na po yun. 1,500 and then 5K and then 8K. Puro cash loan na po siya. And then, finuli pay ko po yung yung 1,500 na cash loan. Inuna ko po siyang i-fully pay kasi mag-due na po siya. And then, sinunod ko pong i-fully pay yung 8K. Yung titingnan ko na po itong screenshot ko para po hindi ako magkamali ng kwento po, no? So dito guys, meron po akong finuli pay ko na nga po yung 1,500 na cash loan din po yun. And then meron po akong use na 13,000 out of 40,500. So nung nung October 1 guys is finuli pay ko po itong 8K na meron po siyang tatlong terms na 3,043 pesos per term. So dito kasi guys is due date ko na po sa pangalawang terms. Sa 8,000 po ito guys due date ko na po sa pangalawang terms. Ang ginawa ko po is isinabay ko po yung next term ko po, next due date. Kumbaga pinagsabay, due date ko na po 5 days before due date ko po para malinaw po. 5 days before due date ko po dito sa di ba po yung 8,000 po is 3 months to pay po siya, tapos monthly po siya, tapos nakapagbayad na po ako ng first month, and then due date 5 days before due date ko na po itong pangalawa. And ang ginawa ko po is isinabay ko po yung next pang due date ko. So
So, imbes na 3,043 lang po yung babayaran ko, ang babayaran ko po is 6,086. So, pinuli pay ko po yan. Ayan, makikita nyo na po, fully paid na po siya. And then, yan, payment successful. And then, ano na agad siya guys, nag-appear na agad siya sa dashboard ko, no? Sa bilis dashboard ko. And then, dahil may remaining akong 1,500 guys, una kong finuli pay yung 1,500 and then isinunod ko po yung, actually guys, magkasunod na araw lang to guys kasi nga, sunod-sunod na yung due date ko dito guys eh. And then, ayun na, nag-add na yung 8,000 dyan. Makikita nyo, 9,500 na yan guys. And then, meron pa akong remaining utang na 5,000. Akala ko naman dito guys is hindi ako na-increasean. Dito guys is hindi promise, hindi po ako nag-expect na ma-increasean ako dito. Bakit ko naman pinulipay kasi yung 2 buwan na yun? Nung 5 days before due date, sa pangalawang due date ko is isinabay ko na yung next month pa, no? Bale, 35 days pa dapat yung next month ko guys, pero isinabay ko na siya. Bakit ko siya, kasi guys, nung time na to guys, nangangailangan ako ng additional fund. So, pero kasi expected ko na guys na lalabas sa dashboard ko ang 9K, 9,500 kasi may 1.5 na akong available, di ba? Expected ko na 9,500 yung babalik sa dashboard ko. So, kailangan ko kasi ng pera that time, guys. So, kasi kung hindi ko pa isasabay yung next due date ko, hindi pa yan babalik diyan, di ba? So, yun nga, hindi po ako nag-expect na may increasean ako. So, muna ako dyan guys, steady ako, hindi po ako lumabas sa bilis app, nagbasa lang po ako ng notification sa loob ng bilis app. And then, nung pag-exit ko sa notification, sa loob po yan ng bilis app guys ha. And then, eto na, nagulat naman ako guys, yung 9,500 ko guys. Yung 9,500 na nakikita ko kanina guys, ayan na siya guys. So, nakikita nyo naman, naging 23,500 na siya. And then, nagulat ako guys, nakita ko 28,500 limit na. Yes. Diba? Meron pa ako dyan remaining use na hindi nababayaran na, na rin yan guys, due date ko na rin dyan. So, eto, 28,500, nagulat ako, kinalculator ko yan guys. Ibig sabihin, in-increasean niya ako ng almost, talagang tinapatan niya yung present credit line ko guys. Kumbaga 14,000 yung present credit line ko, and then in-increasean niya ako ng 14K. So, syempre thankful ako kay Bilis kasi that time talaga guys is kailangan ko ng funds, no? Yan, so, yan. And then, later on, syempre, basa-basa ng mga notification kay Bilis. I'm so grateful talaga. Hindi nyo alam guys, yung pakiramdam na tuwa talaga ako ng time na yan kasi talagang kailangan ko talaga. Alam nyo na guys, alam nyo na yung feeling na gano'n na kailangan mo na siya, tapos para lang so tama na sa ganung part na kwento, no? So ang ko dito guys, ang pinapakita ko dito guys is, kung nagets nyo ba na yung pag-advance payment kay Bilis is hindi masama. Pero siguro guys, naisip ko rin guys, depende siguro yan sa tao guys. Depende siguro yan kung paano natin dinala yung mga utang natin guys, na yung style natin sa pag-utang, style natin sa pagbabayad, ganon. Siguro, naano rin ako dito kay Bilis. Siguro, super active tong si Bilis, no? Super active tong si Bilis para silipin ang ating, ito, segue lang naman guys na kwento, no? Siguro itong si Bilis, naisip ko lang naman siguro guys na itong si Bilis siguro is super active para silipin yung ating, yung ating credit score, no? Kung anong klaseng tao tayo, kung anong, hindi ko naman sinasabing, hindi ko naman ipinagyayabang guys dito yung sarili ko. Kumbaga, ito ay masasabi ko lang guys para magkaroon ng idea yung mga baguhan pa, yung mga wala pang experience sa mga pag-utang-utang, halimbawa lalo na sa mga kabataan guys, kung kayo ay 18 years old pataas at nagkaroon kayo ng opportunity or privilege na magkaroon ng Bilis account, and then or GCash man yan, or GLoan, or Revi Credit, habang maaga, itatak nyo sa isip nyo guys na mga kabataan na wag yung credit score ang isipin nyo, kasi ganun po kasi ako wala po akong kaalaman sa credit score. Ang nakatatak sa isip ko is ayokong masira ang pangalan ko. Kahit saan ayokong masira po ang pangalan ko, kahit sa tabi-tabi lang sa mga kapitbahay ko nga ayokong nasisira yung pangalan ko. Ayoko yung may nasasabi ang tao sa akin na hindi maganda. So lalo na pagdating sa utang-utang, lalo na pag mga legit na katulad ni Bilis, GLoan, Revi Credit, S-Loan, Shopee, Pay Later, TikTok Pay Later, basta mga legit guys, alagaan natin yung mga pangalan natin. Speaking of legit naman, pagdating naman sa mga ula-ula, ganun din naman sa mga ula-ula guys, kasi nagsasubmit din ng mga yan sa nag-aano rin yan, may effect din yan may impact din, yung mga ula-ula na yan guys, may mga impact din yan sa mga credit score natin. So, wag tayong mangungutang na yung tipong wala tayong balak bayaran. So yun lang naman guys, konting segue lang naman yun para sa mga kabataan nga na na pagdating sa mga legit na ganito katulad ni na Bilis, maulit ko nga guys is alagaan nyo po yung inyong pangalan, alagaan nyo yung inyong pangalan po, hindi credit score. Kasi credit score po yan hindi ako nagre-rely sa credit score. Ang importante dito is yung pangalan nyo po. Alagaan nyo po ang inyong pangalan na hindi kayo masisira sa mga ganitong legit platform na katulad ni Bilis. And then yun nga,
pagdating sa mga ola naman guys, hindi porket ola-ola lang yan sa tabi-tabi is malakas yung loob yung mangutang tapos wag nang bayaran. Wag ganon kasi may impact din yan para sa pagkatao natin, no? Kasiraan din po natin yan at masisilip din yan ng mga legit na katulad ni Bilis. Masisilip din nila na may mga naging bad records tayo sa mga ola-ola sa tabi-tabi kasi wag natin ilagay sa isip natin na revoke na yan, ganyan na yan, pasaway ng ola yan, sige utangan ko nga tapos wag nang bayaran. Wag ganun guys kasi tayo rin ang magdadala niyan, tayo rin ang masisira niyan. Kasi may mga ano po yan, yung mga ola-ola na yan guys, may mga kapatid yan, nagsasubmit ng ano natin yan, ng mga record natin yan, ng mga bad record natin, nagsasubmit yang mga yan at nasisilip yan ng mga legit na katulad ni Bilis. So hindi po ako expert pagdating sa mga ganito guys, kung ano lang yung mga personal experience ko and kung ano lang yung mga naiisip ko bilang ordinaryong tao lang naman po. Yun lang naman ay gusto ko lang i-share sa mga kabataan, lalong-lalo na talaga sa mga kabataan. Habang bata pa kayo, matuto na kayong mag-alaga sa inyong pangalan, ha? Wag sige na, isama niyo na yung credit score, pero ang pinaka-importante talaga sa lahat is yung pangalan niyo po. Alagaan niyo ang inyong pangalan. Mas maganda pa rin kasi yung walang nasasabi ang ibang tao sa inyo. Si ganito, si ganyan, ganito yan, ganun. Mas maganda pa rin yung wala silang nasasabi sa inyo, di ba? Sige, hanggang dito na lang. Ang dami ko nang sinabi. Again po, hindi po, this video is not sponsored po, ha. Wala po akong sinisiraan dito or wala po akong pinopromote dito, pero si Bilis naman po is ano bang masasabi ko kay Bilis? Hindi mo naman kailangan i-ano si Bilis at sikat na si Bilis. Yes. Bilis is Bilis. I love Bilis. So yun. Nakalimutan ko na yung objective natin dito sa video na to guys. Yun nga. Balikan natin. Saglit. Ano ba yung point ng video na to? Ang pinupunto ko dito is hindi masama na mag-advance payment kay Bilis. Hindi masama kasi maraming nagtatanong yan na kailangan sundin yung due, yung terms of due date. Hindi kailangan kasi alam niyo kung bakit? Sinearch ko rin yan guys sa Google. And let's see. Nagtanong rin kasi ako kay Google guys. Ito medyo mahaba na pero bilisan lang natin guys, ha. Ito ang tanong ko kay Google guys, pero nagtanong ako kay Google guys kung okay ba na mag-advance payment kay Bilis. Ang gulo ko, di ba guys? So nagtanong ako kay Google kung masama bang mag-advance payment kay Bilis. Ito ang sagot ni AI Overview. Paying your Bilis loan in advance will apply the payment to your upcoming due date, postponing the need for future payments, and it will also improve your credit standing. While it won't change the total interest cost, since interest is fixed, for most plans, it can reduce the principal balance faster, leading to potential interest savings on certain plans like EasyPays and may even increase your credit limit. What happens when you pay in advance? Postpone due date. Your advance payment covers the next upcoming installment effectively, pushing back your next scheduled payment to the following month. Actually guys, pwede nyo rin namang i-search to sa Google para kayo na mismong magbasa, no? I-type nyo lang po yan sa Google search. What happens if you pay Bilis in advance? So makikita nyo po itong binabasa ko ngayon. Improve credit standing. Making advance payment is viewed positively by lenders and can significantly improve your credit history and score. Potential interest savings with EasyPays. For loans using the EasyPays payment plan, hindi ko alam kung EasyPays na to guys. Advance payments reduce your outstanding. I-google natin yung EasyPays na yan guys. Which can lead to lower total interest fees and a shorter long term as future installment will be more heavily. Mas maganda guys kung kayo na mag-search nito, kayo na mismo magbasa para mas maintindihan nyo po. Yes po. Ito. Pero ang ano lang talaga nito guys, assurance lang talaga dito na hindi po masamang mag-advance payment kay Bilis is this. Increase credit limit. Successfully managing your loan and paying it off early, either in full or in advance, can lead to an increase in your available credit limit with Bilis. Bulo lang daw na yun. So, in short guys, hindi po masamang hindi sundin yung due date kay Bilis. Kasi Bilis lang po ang pinag-uusapan natin, na labas po dito yung mga ibang loan platforms like Ola or alam ko maganda rin kay J-Loan guys eh. Okay din mag-advance kay J-Loan. Kasi nga guys, kung i-analyze natin mabuti, wala to sa wala sa credit score to guys eh. Nasa syempre may impact din guys yung credit score, pero nasa past record natin to guys eh. Halimbawa, masilip nila na meron tayong isang naging palpak or kung ano bang tamang tawag doon, na meron tayong isang pagkakamali na nagawa na nakasira sa ating credit score or ating pangalan. Syempre, i-ano nila yan guys, anong tawag nito? Magiging basehan nila yan kung
dapat bang mag-stay ka sa kanila or magbabay na? Pero mabilis na kwento, ang hirap mag-isip ng ano. Hindi naman tayo kasi genius guys. Basta, ewan ko ba, genius ako minsan pag ako lang mag-isa, pero pag nandito na ako sa harap nyo at nagkukwento, nawawala ako sa ano, nawawala ako sa ayos, hindi ako nakakapag-concentrate. So, pasensya na kayo guys. So, yun lang naman guys, yun nga, hindi masamang mag-advance payment. As long na, ang masama, kung nag-ano tayo, overdue, yun yung masama. Hindi masamang mag-advance payment kay Bilis. Hindi rin masamang mag-overdue kasi nga kalat na kalat ang balitang napakabait ni Bilis. Pag hindi mo kayang bayaran the day on your due date is okay lang naman, itatawag mo lang sa kanila, i-inform mo lang sa kanila para daw, nabasa ko na rin to sa website si Bilis mismo ang sumagot sa website pero wala na akong time para balikan yung website na yun guys i-inform mo lang sila kung hindi mo sila kayang bayaran on the day on your due date. Inform mo lang sila para daw ma-disregard yung or matanggal yung penalty. Kasi kung makikipag-communicate ka sa kanila, tatanggalin nila yung penalty. Parang ganun yung nabasa kong sagot ni Bilis sa website guys So, mas maganda na kung kasi dumarating talaga yung panahon na talagang kahit anong gawin natin is wala talaga. Dahil alam mo na yung mga hindi inaasahang pangyayari no, naiintindihan natin yan guys. So, ganun nga si Bilis, napakabait ni Bilis. Nabasa ko talaga to sa website guys. Si Bilis mismo ang galing to sa support mismo. Hanapin mo nga kaya. Yes, try ko hanapin yung sagot ni Bilis na yun guys. I-attach ko na lang dyan sa yung screenshot diyan sa overlay. Bahala na po kayong magbasa no or i-share ko na lang po sa inyo diyan yung website na yun guys para kayo na rin mismo ang magbasa no. Try nating hanapin yung website na yan. Pero nabasa ko na yun guys, si Bilis mismo kay Bilis mismo nang galing na kung hindi mo kayang bayaran on the day on your due date. All you need to do is to call them and inform them para daw tanggalin yung system generated na penalty. Yes, system generated na penalty. Tatanggalin daw nila yan para sa iyo. So, ganun kabait si Bilis. So, disclaimer guys disclaimer, lahat ng binabanggit ko dito is based from my personal experience and based from mga nagagather ko lang po sa search engine ni Google. Okay po? Hindi po ako expert dito guys so tatapusin na natin itong video na to dahil sobrang haba na po no. Yun lang naman po, hindi masamang mag-advance payment kay Bilis, hindi rin masamang mag-overdue kay Bilis. All you have to do is to call them and inform them para matanggal yung system generated na penalty para sa'yo. So, pero hanggat maaari guys, gawan natin ng paraan na hindi tayo ma-overdue, hindi tayo masira kay Bilis kasi talaga naman guys, I love Bilis. Ang ganda talaga guys, ang ganda pag meron kang Bilis. Pag nagkaroon ka talaga ng Bilis guys, please lang gawan mo ng paraan na wag ka talagang papa-overdue. Yes, gawan mo ng paraan guys, ma-overdue ka na sa iba, wag lang kay Bilis talaga. Kasi, oo nga, sabihin natin napakabait ni Bilis, pero mas maganda pa rin talaga guys na na-maintain mo, nakikita ng system na na-maintain mo yung good behavior mo pagdating sa pagbabayad. So, hanggang dito na lang guys, at masyado na po akong genius at expert. Thanks for watching guys. Pasensya na po kung masyadong mahaba tong video na to at napakarami ko rin pong segue. See you on my next videos guys, and pasensya na rin po kayo sa aking mata na wala pang tulog guys. See you on my next videos guys. Thanks for watching.